Dominant Protector. Credit to the author. 6,361-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi posible yan. Hindi mo ba ako minamaliit, Mike? Agad na umiling si Mike bilang pagtanggi na may bahid ng pagmamalaki sa kanyang mukha. Kuya Mike, huwag mo siyang pansinin. Mahilig magbiro at magsabi ng walang kwentang bagay si Natalie. Nakahinga ng maluwag si Terence at mabilis na sinubukang pakalmayan ang sitwasyon. Kahit na maaaring walang pakialam si Mike, ang mga salita ni Natalie ay nagpahirap pa rin sa kanya. Ayos lang, ayos lang. Ang tagal ko na sa industriya, paano ako napunta sa pinakamababa? Dapat nasa ika-19 ka man lang. Tumawa ng matipid si Mike, medyo nahihiya sa huli. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ika-19 at ika-20 na pwesto. Napakalaki. Tinatakpan na ni Natalie ang kanyang bibig at tumatawa, at hindi alam ni Terence ang sasabihin. Siya ay nasa ika-19 na pwesto, at gusto niyang lumaban para sa top 2. Si Mike ay talagang ambisyoso. Ang mga nakapasok sa top 20 ay hindi dapat magkaroon ng malaking pagkakaiba sa last ng kanilang mga plota. Ang tagumpay at pagkatalo ng isa't isa ay nakasalalay pa rin sa mga salik tulad ng tiyempo, lokasyon, mga tao, at iba pa. Sa makatuwid, ang agwat ay hindi dapat maging kasing laki ng ranggo. Nagsalita si Jinmo sa tamang panahon. Hindi siya nagsasalita ng kalokohan, at talagang matalino siya. Isa pa, Terence, nandito ka na ngayon, hindi ba? Malaki ang tsansa ni Kapitan Mike na manalo. Hindi imposibleng makuha ang isa sa dalawang pwesto, tama ba? Tama si Dean Zhang, sa palagay ko rin. Hindi nakakapagtaka na ikaw ang dean ng Feiyang College sa Mystic Division C area, napakaalam mo. Biglang naramdaman ni Mike na si Jinmo talaga ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ngumiti siya at ikinuyom ang kanyang mga kamay upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Kapitan Mike, napakabait mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ikinumpas ni Jinmo ang kanyang kamay habang nakangiti. Mataas lang ang tingin niya kay Terence, ang bata ay isa sa mga pinakamahusay na henyo na nakita niya, at mayroong kung ano sa kanya na tila kayang lutisin ang kahit ano. Dahil dito, nakaramdam si Jinmo ng labis na swerte na naibalik niya si Terence sa Feiyang College. Ang paghingi ng tulong ni Mike kay Terence ang pinakamagandang desisyon para kay Jinmo. Habang nag-uusap sila, ipinakilala ni Mike ang iba pang mga plote kay Terence at sa iba pa. Si Yunhao ay nasa ika-15 pwesto, na hindi maituturing na malakas sa lahat ng mga plota, ngunit nakasimangot si Terence. Tutal, si Yunhao ay may 3 malalaking barkong pandigma at isang sinaunang barkong pandigma, ngunit siya ay nasa ika-15 pwesto lamang. Tila mas malakas pa ang mga plote sa unahan. Gaya ng inaasahan, matapos makapasok sa top 10, ang lakas ng labanan ng plota ay tumaas ng malaki. Ang ika-10 pwesto ay may 2 sinaunang barkong pandigma at 4 na malalaking barkong pandigma, hindi pa kasama ang barkong pangyaman sa ngayon. Kung hindi dahil sa kontrol ni Terence sa pormasayon ng sinaunang barko, hindi sana nakalaban ni Mike ang lahat. Madudurog siya hanggang mamatay sa karagatan. Bagamat may mga pagkakaiba sa mga sinaunang barkong pandigma, at ang sinaunang barkong pandigma ni Mike ay isa sa mga pinakanamumukod tangi, hindi nito kayang makipagsabayan sa bilang ng mga barkong pandigma na mayroon ang kabilang panig. Kapatid Mike, matagal ko nang gustong itanong ito sa iyo. Akala ko ba ang mga sinaunang barkong pandigma ay napakabihirang kayamanan? Bakit ang dami na nito ngayon? Hindi napigilan ni Terence na magtanong ng tahimik kay Mike, talaga bang ganoon karami ang mga sinaunang barko? Napakabihira nito. Wala pang 70 sinaunang barkong pandigma sa lahat ng plota at mga pangunahing isla. Nagkataon lang na nakakuha ako ng isa. Bagamat ang nangungunang 20 plota ay may mga sinaunang barkong pandigma, ang kalidad at lakas sa pakikipaglaban ng aking barkong pandigma ay napakahusay. Tungkol sa sarili niyang barkong pandigma, si Mike ay lubos na ipinagmamalaki. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nang ahas na makipagkompetensya para sa nangungunang 2. 70 barko. Ang dami naman yan. Natigilan si Terence. Kung 70 sinaunang barkong pandigma ang bubuo ng isang plota, ang isang normal na pag-alo ng dagat ay hindi magiging banta.
Maliban na lang kung ito ay pag-alo ng dagat sa panahon ng pagbukas ng bundok, hindi ito matatalo sa buong rehiyon ng dagat. Gayunpaman, sa dami ng mga halimaw sa dagat, hindi imposible para sa kanila na bumuo ng isang daluyong ng mga halimaw sa dagat noong panahon ng pagbubukas ng bundok. Tumingin si Terence sa paligid at wala siyang nakitang kakilala maliban kay Yunhao. Iniisip niya kung darating ang pamilya ni Eliza. Tutal, siya ang hari ng barko ng South Island. Tila ang pamilya niya ay matatawag lamang na hari sa Southern Sea at walang kwenta sa buong Sky-class island. Ang buong timog kontinente ay palaging teritoryo ng angkan ng mga espiritong hayop. Masyadong mahina ang angkan ng tao, kaya hindi malaking bagay na dalhin palabas ang hari ng barko ng Timog Isla. Habang nag-uusap sila, karamihan sa mga taong dapat sanay nandito ay nandito na. Hindi umupo ng maayos ang mga kinatawan, kundi bumuo ng kalahating bilog na may plataporma sa likod ng gitna. Nakikita ng lahat ang nangyayari sa entablado, at pakiramdam ni Terence ay isa itong grand theater sa sekular na mundo. Ang plataporma sa gitna ang entablado, ngunit ang kanilang mga upuan ay nasa gilid ng kalahating bilog, isa sa mga pinakapangit na upuan. Tungkol naman sa ika-19 na pwesto, wala na silang magagawa tungkol dito. Tinatanggap ko ang lahat ng kapitan ng fleet na lumahok sa pulong na ito para sa pamamahagi ng ruta. Pagkarating ng 20 flota, isang matandang lalaki ang lumapit sa gitnang plataporma at nagsimulang magsalita sa lahat. Ito ang vice-presidente ng Yellow Class Sea Route Management Association ng Sky-class Island, si Hersen. Isa siyang taong may kapangyarihan, at walang kinikilingan. Patas siya sa pamamahagi ng mga ruta, pero medyo madaldal siya. Hindi nang ahas si Mike na kausapin si Terence ng hayagan, kaya gumamit siya ng voice transmission para makipag-usap kay Terence. Ayaw niyang marinig ito ni Hersen, at magagalit siya. Hindi mapigil ang mapangiti ni Terence. Nakita niyang magsalita si Hao ng matagal, at akala niya ay makakarating na siya sa punto pagkatapos ng ilang formalidad, ngunit hindi niya inaasahan na magpapatuloy si Hao ng 1 oras. Halos ikwento na niya ang buong kasaysayan ng komperensya. Kahit ang mga unang beses na makakadalo ay matatawa na matapos itong marinig. Mabuti na lang at wala sa mga taong naruroon ang mga ordinaryong tao. Sa loob lamang ng 1 oras, nagawa ng lahat na mapanatili ang kanilang posture at makinig ng may ngiti sa kanilang mga labi. Sandali na huminto si Hersen nang magkaroon ng isang panabik na bahagi at pumalakpak pa ng may dituwirang pag-unawa. Napagpasyahan ni Terence na ituring na lang ito bilang isang karaniwang talk show. Hindi naman ito gaanong kawili-wili, pero ayos lang. Pagkalipas ng 1 oras, sa wakas ay natapos na rin si Hersen. Naisip ni Terence na oras na para tumungo sa pangunahing paksa. Hindi niya inaasahan na si Hersen na naman ang magiging host ng seremonya ng pagbubukas ng komperensya. Bagamat hindi ito isang komplikadong seremonya, kalahating oras na ang lumipas sa mga kamay ni Hersen. Naalala lang ni Terence ang sinabi ni Mike tungkol sa pagtatapos ng ritual at pagsasalita ng kalokohan. Sige, mukhang ang pinakamahalagang bagay ay magsimula pagkatapos ng kalokohan, di ba? 6,362. Kahit ano paman, nang malapit nang matulog si Terence, sa wakas ay natapos ni Hersen ang seremonya nang walang anumang paligoy-ligoy. Sa pagkakataong ito, lahat ay taos-pusong pumalakpak. Sige, magsasalita lang ako ng ilang salita ngayon. Kung interesado kayo, pwede kayong sumama at makipag-usap sa akin ng pribado. Nakangiting sabi ni Hersen, na nagpaitim sa mukha ng lahat. Pagkatapos, sinimulan nilang isipin kung ano ang pakiramdam na makipag-usap sa kanya ng pribado. Matapos ang isang malamig na panginginig, nadama ng lahat na mas mabuting huwag na lang itong isipin. Ang pagtutuon ng kanilang mga isip sa paparating na kompetisyon ang tamang paraan. Hindi sila maaaring magambala. Ang unang kompetisyon sa komperensyang ito ay ang virtual trade. Matapos banggitin ni Hersen ang virtual trade, sandali siyang tumigil at tiningnan ang gulat na ekspresyon ng lahat ng may kasiyahan. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa virtual trade na ito. Napakamot si Mike sa kanyang ulo. Bagamat hindi naman talaga nauulit ang mga pangyayari sa bawat komperensya, karamihan sa mga ito ay agad-agad na naiintindihan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naintindihan. Sumakit ang ulo ni Terence. Hindi niya alam kung ano ang virtual trade, pero hindi maganda ang pakiramdam niya nang maisip niya kung paano niya kailangang makinig sa paliwanag ni Hersen tungkol sa mga patakaran.
Aabutin pa ba ito ng 1 oras? Hindi lang si Terence ang may ganoong naisip, lahat ng nakarinig ng salitang virtual trade ay ganoon din ang nasa isip nila. Tito, pwede ka namang bumaba para uminom at magpahinga, hayaan mo na lang to sa iba. Sa kasamaang palad, hindi naramdaman ni Hersen na kailangan niya ng maiinom o pahinga. Nagsimula siya sa ideya ng virtual trade, pagkatapos ay nagsalita tungkol sa kung paano maisasakatuparan ang virtual trade, kung paano makukumpleto ng lahat ang kompetisyon, kung paano magpapasya ang komperensya kung sino ang mananalo, at ang mga argumento at konsiderasyon na kasama rito. Lumipas ang 1 oras. Bagamat walang binanggit na anumang patakaran si Hersen, malinaw na naunawaan ng lahat kung ano ang mga patakaran. Interesado pa rin ang lahat sa virtual na kalakalan. Ang mas interesado sila ay kung kailan ito magsisimula. Ang layunin ng kompetisyon ay ang paggamit ng isang illusion array. Ang taga-disenyo ng proyektong ito ay tunay ngang isang henyo, lalo na kapag ang 20 fleet ay pumapasok sa parehong illusion array ngunit nakakaranas ng iba't ibang eksena. Sa huli, kailangan nilang makipag-ugnayan sa isa't isa na halos kapareho ng sa totoong mundo. Kamangha-mangha. Ang array daw ni Terence ay medyo pambihira, at natural niyang masasabi na ang pagbuo ng ilusyon na ito ay hindi simple. Kahit may mga multo sa paligid, hindi magamit ni Terence ang mga porma sayon para harapin ang proyektong ito. Madaling basagin ang porma sayon, ngunit kapag nagawa na nila, mabibigo ito. Kailangan nilang maranasan ng tapat ang lahat sa porma sayon ng ilusyon. Tunay nga. Bukod dito, ang proyektong ito ay upang subukan ang kakayahan sa pangangalakal ng bawat plota, hindi ang lakas ng bawat plota. Masasabing patas at makatarungan ito, at napakataas ng ating tsansa na manalo. Nagniningning din ang mga mata ni Mike. Sa usapin ng kalakalan, naisip niya na siya ay lubos na namumukod tangi. Sa loob lamang ng ilang taon, isang sinaunang barkong pandigma ang umunlad at naging isang plota na siyang pinakamahusay na patunay. Sa buong 20 plota, siya ang pinakamahina sa usapin ng pundasyon, ngunit makikita rin dito ang kanyang kakayahan. Bilang isang taong nagsimula sa wala, kumpara sa mga may mana, ang kanyang kakayahan sa pangangalakal ay hindi bababa sa hindi mas mababa. Tama iyan. Ang bawat isa sa 20 plota ay makakatanggap ng isang punong barko, isang frigate, at 3 barkong pangyaman. Bukod pa rito, magkakaroon ng 500,000 spiritual jade bilang panimulang kapital at isang daungan bilang base. Ang bawat daungan ay magkakaroon ng natatanging espesyalidad. Sa loob ng isang taon, ang taong makakakuha ng pinakamaraming espesyalidad at kapital ang siyang mananalo at irerango ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang mga puntos ay makukuha ayon sa rango. Kapatid na Mike, may plano ka ba? Buod ni Terence sa mga patakaran ng virtual trade. Ilang pangungusap lamang ito, at kahanga-hanga na kayang pag-usapan ito ni Hersen ng mahigit 1 oras. Mayroon akong paunang ideya, ngunit hindi pa ito ganap. Para sa kompetisyong ito, kailangan muna nating makuha ang mga espesyalidad ng ibang mga daungan, at pagkatapos ay kailangan nating pigilan ang ating mga kalaban na makuha ang ating mga espesyalidad. Tila isang kabalintunaan ito. Gamit ang ating mga espesyalidad upang makipagpalitan ng mga espesyalidad ng ibang mga daungan, maaari lamang tayong makipagkompetensya sa bilis at tingnan kung sino ang mas mabilis. Ang virtual na kalakalan ay tungkol sa pagpapalitan ng mga kalakal. Kung ang lahat ay nagpapalitan ng mga espesyalidad tulad nito, kailangan nilang isaalang-alang ang bilis at ruta ng plota. Kailangan nilang planuhin ang ruta upang makuha ang pinakamahusay na oras. Tila ginamit ang panimulang puhunan para bumili ng mga espesyalidad mula sa ibang mga daungan, ngunit nadama ni Mike na hindi ito ganoon ka-simple. Kung mayroon siyang kakayahang ipresyo ang kanyang mga espesyalidad sa daungan, kahit 500,000 spiritual jade ay maaaring hindi sapat para makabili ng maraming espesyalidad. Kapatid na Mike, huwag mong kalimutan na ang isang alyansa ay palaging mas mainam kaysa sa pagtatrabaho ng mag-isa. Kung ang ilang guild ay magsasama-sama at makikipagkalakalan sa isa't isa, tiyak na mapapakinabangan nila ng husto ang kanilang kita. Bukod pa rito, malamang na lumikha ito ng monopolyo, at lalo lamang darami ang bilang ng mga guild. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata habang nagsisimulang gumana ang kanyang utak. Medyo pumangit ang mukha ni Mike. Bilang ikatlong batang amo ng pamilyang Mike, hindi naman siya mahina sa pakikipag-ugnayan.
Gayunpaman, dahil iniwan niya ang pamilya at hindi umasa sa kapangyarihan ng pamilya para umunlad, halos wala siyang kaibigan sa top 20 fleets. Sa kabaligtaran, hindi lang si Yunhao ang kanyang mga kalaban. Bukod pa rito, napakababa ng ranggo ni Mike, kaya kahit gusto ng iba na bumuo ng alyansa, hindi nila siya hahanapin. Sa pinakamarami, ituturing nila siyang parang kumpe ng kanyan. Ang ganitong katayuan ay isang bagay na hindi kailanman tatanggapin ng mapagmataas na Mike. Kakainin ng iba ang karne habang iniinom niya ang sopas. Baka hindi niya makuha ang sopas. Para kay Mike, na ang hangad ay makapasok sa top 2, hindi na kailangang isaalang-alang pa iyon. Sa huli, hindi makatakas ang kalakalan sa digmaan. Isang bahid ng kalupitan ang sumilay sa mga mata ni Mike. Hindi nakasaad sa mga patakaran na hindi sila maaaring mag-atake at magnakawan. Sa makatuwid, ang kompetisyong ito ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, kundi pati na rin sa pakikipaglaban. Ang problema ay alam na alam ni Mike na kung walang kakampi, maging ang labanan ay magiging mahirap. Ayos lang kung isa sa isang labanan ito, ngunit kung makakaharap niya ang 2 o 3 o higit pang magkasanib na plota, hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Tiyak na magsisimula ng digmaan ang mga plote ng alyado sa huli para sirain ang kalaban. Hindi ba't mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa hayaang makakuha ng puntos ang kalaban? Tumango si Terence. Habang tumatagal ang pag-uusap nilang dalawa, lalo niyang nararamdaman na ang kompetisyong ito ay hindi kasing simple ng inaakala. Napakaraming pabago-bago, at ang diskusyon ngayon ay masasabing paghahanda na lamang. Walang garantiya na kaya nilang harapin ang lahat ng mga pagbabago. Sige, simulan na natin ang virtual trade competition. Ang oras sa loob ng Illusion Array ay 1 taon, pero ang aktual na oras ay hindi ganoon katagal. Sapat na ang mga 2 oras, kaya huwag kang mag-alala. Kung mayroon mang problema, hindi ka nito maaantala sa paglabas para harapin ito, nakangiting sabi ni Hersen, pero hindi niya alam na lahat ay nagrereklamo sa kanilang mga puso. Matatapos din ito sa loob ng 2 oras. Kung tumigil ka sa pagsasalita, nasa pangalawang event na sana tayo ngayon, di ba? 6,263. Simulan muna natin ang kompetisyon bago mo ipaliwanag ang mga patakaran. Babalik kami pagkatapos mo, ha? Walang pakialam si Hersen sa iniisip nila. Pagkatapos niyang magsalita, may ilang tao mula sa asosasyon ang tumakbo papunta sa gitna ng kalahating bilog, inilapag ang isang pabilog na array disk, at sinimulang i-activate ito. Tumingin si Terence at tumango sa sarili. Isa itong level 9 illusion formation disk, at mukhang medyo luma na. Dapat ay isang bagay itong naipasa mula sa nakaraan, hindi nakakapagtaka na kaya nitong suportahan ang kompetisyon sa virtual trade. Matapos ma-activate ang level 9 illusory formation disk, nagsimula itong maglabas ng mahinang 7 kulay na liwanag. Di nagtagal, binalot nito ang mga tao ng 20 plota, ngunit hindi naapektuhan ang plataporma. Sa likod ng 20 plota, 20 water screen ang lumitaw mula sa ere, na nagpapakita ng iba't ibang eksena. Dapat ay ganito ang mararanasan nila pagkatapos pumasok sa ilusyonaryong porma sayon. Dahil ibang-iba ang ratio ng oras, napakabilis na kumislap ang mga imahe, at hindi makita ng mga ordinaryong tao ang nangyayari. Gayunpaman, kumislap ang mga mata ni Hersen ng may interes. Paminsan-minsan, lumalangoy siya sa paligid ng 20 water screen, tila kayang unawain ang sitwasyon ng lahat ng plota ng sabay-sabay at suriin ito. Ang hakbang na ito lamang ay karapat-dapat na maging vice-presidente ng Yellow Sea Route Management Association. Tunay ngang karapat-dapat ang kanyang reputasyon. Sa kabilang banda, hindi lumaban sina Terence at Mike at madaling naakit sa ilusyon. Hindi man lang sila nakaramdam ng kakaiba at lumitaw sa isang pantalan. Ito ang ating himpilan. Mukhang maganda naman. Tumingin si Mike sa paligid at bahagyang tumango. Hindi siya nasiyahan, ngunit tinansya niya na halos pareho lang ang nakuha ng lahat ng 20 plota. Kapitan, napuno na ang mga supply ng inyong plota. Gusto mo bang bilhin ang mga produkto at ipadala ang mga ito? Isang payat na lalaking may balbas ang lumapit sa tabi ni Mike at magalang na binati ito. Natural lang nakilala ni na Mike, Terence, at ng iba pa ang pagkakakilanlan ng lalaki. Siya ang tagapamahala ng daungan, at sa teorya, nasa ilalim siya ng pamamahala ni Mike. Butler Jean,
sabihin mo muna sa amin ang tungkol sa sitwasyon sa daungan. Hindi ko masyadong napapansin ito nitong mga nakaraang araw. May mga pagbabago ba? Ngumiti si Terence, hindi na inabala ang mga paninda. Gusto niya munang malaman ang higit pa tungkol sa kanyang base. Opo, Vice Kapitan. Nakumpleto na ang mga pormasayon ng depensa at pag-atake, at maaari na silang lumaban sa dalawang flota na may parehong lakas sa pakikipaglaban gaya ng ating flota. Gayunpaman, may puwang pa rin para sa pagpapabuti, ngunit mas malaki ang magagastos, kaya hindi na ito kailangan sa ngayon. Nakahinga ng maluwag sina Terence at Mike nang marinig nila mula kay Butler Jean ang tungkol sa depensa ng daungan. Ang kakayahang lumaban sa dalawang flota ay kahit papaano ay makatitiyak na ang kanilang base ay hindi masasakop sa maikling panahon. Kapag nagsanib puwersa ang ibang mga flota, maaaring magkaroon sila ng kapital upang patuloy na mapabuti ang kanilang lakas. Sapat na ang inventaryo ng ating espesyal na produkto, ang napakagandang fishbone, kaya medyo matatag ang presyo. Gamit ang kasalukuyang pondo ng kapitan, mapupuno niya ang 2 barkong kalahating yaman, at ang bakanteng espasyo ay maaari ring mag-imbak ng mas maraming pagkain at tubig. Wala pa rin tayong impormasyon tungkol sa mga kalapit na daungan, kaya kung gustong malaman ng kapitan, maaari kayong mag-ayos ng mga taong mag-espiya sa kanila at pagkatapos ay magdesisyon kung saan pupunta. Ipinakilala ni Manager Jean ang lugar sa paraang parang negosyo, na nagbigay kina Terence at sa iba pa ng pangkalahatang pag-unawa sa lugar. Kapatid na Tian, ano na ang plano mo ngayon? Humarap si Terence kay Mike, oras na para tingnan kung anong estratehiya ang gagawin niya. Ang pinakamagandang pagpipilian ay ang agad na maghanap ng ibang mga flota upang bumuo ng isang alyansa. Sa ilalim ng gayong alyansa, kahit papaano ay hindi sila madaling mapapatay. Gayunpaman, hindi pamilyar si Mike sa iba pang mga flota. Kung padalos-dalos siyang hihingi ng alyansa, maaaring ipagbili siya ng iba. Tutal, lahat sila ay magkakompetensya. Sino ang makakasiguro na hindi niya siya sasaksakin sa likod ng walang anumang pagkakaibigan? May 2 pang ibang pagpipilian. Ang isa ay ang gamitin ang digmaan upang mapanatili ang digmaan at ipuhunan ang lahat ng pondo para sa pagsisimula sa digmaan, pagkatapos ay umunlad at lumago sa digmaan. Ang isa pa ay ang gumawa ng tapat na kalakalan at gamitin ang bilis upang ipagpalit sa tagumpay. Tila mahaba ang 1 taon, ngunit sa katunayan, hindi naman ito masyadong mahaba pagdating sa paglalayag. Marahil ay malapit na itong matapos pagkatapos ng isang round ng 20 daungan. May mga mungkahi ka ba, Lil Bro Linford? Hinimas ni Mike ang kanyang noo. Hindi pa siya makapagdesisyon sa ngayon, ngunit alam niyang wala ng pag-asa para makagawa siya ng katamtamang pagpili. Masasabing tatas ang kaganapang ito, na lubos na kapakipakinabang para sa kanya. Kung hindi siya makakakuha ng magandang resulta, lalo lamang magiging mahirap ang mga susunod na kompetisyon. Sa tingin ko hindi gagana ang normal na kalakalan. Nakita rin ito ni Terence ng malinaw. Pagkatapos ng kaunting paghinto, humarap siya kay Manager Jean. Butler Jean, mayroon bang mga surplus ship na mabibili natin sa daungan? Sandali na tumigil si Mike bago naintindihan ang gustong sabihin ni Terence. Ang panimulang puhunan ay hindi naman kinakailangang para sa pagbili ng mga kalakal, maaari rin itong gamitin para palakasin ang flota, at ang pagbili ng mga barko ang pinakamahusay na paraan. Oo, may isang malaking barkong pandigma, pero hindi ito bago. Isa itong sirang barkong pandigma na kinaladkad papasok mula sa labas. Pagkatapos ng ilang pagsasaayos, muli itong inilunsad. Ito ay orihinal na planong ibenta sa ibang mga daungan, ngunit kung kailangan ito ng kapitan at bise-kapitan, maaari natin itong bilhin. Hindi man lang kumurap ang tagapamahala habang ibinibigay niya ang sagot na gusto ni Terence. Gaya ng inaasahan, ang panimulang kapital ay hindi lamang magagamit sa pagbili ng mga produkto, kundi maaari rin itong gamitin bilang isang karera ng armas. Tingnan natin. Nagkatinginan sina Mike at Terence at nagdesisyon. Kahit ano paman, ito ay isang pagpipilian. Ang inayos na malaking barkong pandigma ay nasa mabuting kondisyon, at ang lakas nito sa pakikipaglaban ay kahit papaano ay garantisado. Gayunpaman, ang presyo ay hindi mura. Nagkakahalaga ito ng 700,000 espiritual na jade, at hindi tinanggap ang mahulugan. Medyo prangka si Mike.
Direktang ginamit niya ang isang mahalagang barko at 100,000 spirit jade para ipalit sa inayos na malaking barkong pandigma na ito. Siyempre, ang presyong ito ay matatagpuan lamang sa ilusyonaryong mundo. Saan makakabili ng ganito kamurang barkong pandigma sa totoong mundo? Ang pagbili ng barkong pandigma ay katumbas ng pagpapasya sa estratehiya sa hinaharap. Wala nang ibang dapat isipin. Hinati ni Mike ang natitirang espiritual na jade sa dalawang bahagi, kalahati ay para bumili ng isang bangka na may magagandang buto ng isda, at ang kalahati naman ay para itago bilang reserba. Pagkatapos, pinangunahan niya ang grupo papunta sa barko at naglayag. Sa tulay, pinag-aaralan ni Mike at Terence ang mapa ng barko. Ang mga barko rito ay pawang mga sinaunang barko, kaya walang problema sa paggamit ng mga ito. May mga marka ang mga posisyon ng 20 daungan, pero hindi natin alam kung aling flota ang sumasakop sa mga daungang ito. May mga daungan sa 3 direksyon sa paligid natin, at halos pareho lang ang distansya. Hindi mahalaga kung alin ang pipiliin natin. Itinuro ni Autaba ang mapa ng dagat. Ang daungan na kanilang pupuntahan ay ang pinakamalapit sa daungan ng Autat-Iyan. Gayunpaman, may limitasyon kung gaano ito kalapit. Kung ang mga floater mula sa 2 pang daungan ay sabay na aalis, makakarating sila sa kanilang destinasyon ng halos parehong oras. 6,364. Hindi maganda ang lokasyon ng ating daungan. Kung piliin ng 3 partido na tumungo sa daungan ng Mike, malamang nabubuo sila ng pansamantalang alyansa at tuluyang sasakupan ang daungan ng Mike. Kaya sa pagkakataong ito, hindi tayo maaaring maging kaibigan sa daungan na pinili natin. Dapat natin silang salakayin kaagad. Huwag nating hayaang magkaroon ng pagkakataon ng 3 partido na magkita-kita. Seryoso ang mukha ni Terence. Sa pagtingin sa mapa, 2 lamang ang lugar na may mga daungan sa lahat ng 3 direksyon, at malamang na sila ang unang aatakehin. Ang daungan at ang punong barko ay may aparato para makipag-ugnayan sa isa't isa. Kung ang magkabilang panig ay aatakehin, magpapadala sila ng mensahe sa totoong oras. Marahil ay mabilis tayong makakabalik upang tumulong kapag inatake ang daungan. Ang tinutukoy ni Mike ay ang 10,000 milyang pormasayon ng sinaunang barkong pandigma. Ang distansya sa pagitan ng 2 daungan ay hindi masyadong malayo. Kung normal silang naglalayag, maaabot nila ito sa loob ng halos 10 araw. Kung gagamitin nila ang 10,000 milyang pormasayon, malamang na makakabalik sila sa kanilang sariling daungan pagkatapos nilang ubusin ang mahigit kalahati ng 200,000 spirit jade na nasa kanilang mga kamay. Ang pag-iwan ng 2 malalaking barkong pandigma upang protektahan ang 2 pinahahalagahang barko sa kanilang pagbabalik, kahit hindi ito masyadong ligtas, ay hindi naman ito lubos na hindi katanggap-tanggap. Pag-usapan natin ito mamaya. May mga panganib sa pagsuko ng armada. Magpapasya tayo pagdating ng panahon. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay na parang hindi sumasang-ayon sa kanya. Walang karapatang magsalita sina Jinmo at Natalie tungkol dito, at para bang isang bundok ang nahiwalay sa ibang propesyon. Silang dalawa, na naging mga manunood na lang, ay agad na nagsisi sa kanilang pagpunta. 6 na pinagkakatiwalaang tauhan lamang ang nadala ni Mike sa pagkakataong ito. Hindi niya inaasahan na ang unang proyekto ay magiging isang virtual na kalakalan ng mga ngailangan ng nabigasyon. Bagamat may mga tauhan sa armada na nilikha ng mga ilusyon, ang kanilang mga kakayahan ay tiyak na hindi maihahambing sa mga taong dinala niya. Hindi lang iyon, ang hindi pagkakaunawaan ng lahat ay isang malaking problema rin. Kung hindi darating sina Jinmo at Natalie, maaaring magdala si Mike ng 2 pang nasasakupan. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan nila. Tia Zhang, kung may laban, baka kailanganin namin ang tulong mo. Sa isang Panginoong tulad mo, mas mataas ang tsansa nating manalo. Napansin ng matalas na pandaman ni Terence ang hindi natural na ekspresyon sa mukha ni Jinmo, at agad niyang naintindihan ang nangyayari, kaya nagkunwari siyang casual na isinaalang-alang ito. May maitutulong ba ako? Natural lang na walang problema doon. Kung mayroon kang kailangan, sabihin mo lang. Agad nang umiti si Jinmo Zhang at hindi makapaghintay na sumali sa labanan. Huwag kang mag-alala, Din Zhang. Hindi ka namin hahayaang manatiling walang ginagawa.
Iba ang mga labanan dito sa totoong buhay. Ang layunin natin ay makuha ang mga supply ng kalaban, kaya pagkatapos ng isang malayong labanan, kailangan nating makipaglaban ng malapitan. Natuwa si Mike na isinama ni Terence si Jinmo. Bagamat hindi siya makakatulong sa mga labanan sa fleet ng hukbong dagat, ang isang dalubhasa sa Earth Creation Realm ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa isang malaking barkong pandigma kung gusto nilang sakupin ang barko ng kalaban. Pagkatapos ng ilang talakayan, napagdesisyonan nila ang pangunahing estratehiya ng paglalayag na ito. Kung hindi nila makakasalubong ang kabilang flota, pupunta sila sa daungan upang makipagkalakalan ng normal. Bagamat hindi nila alam ang pamilihan, inisip nila nakikita sila. Kung ang kabilang flota ay direktang maglalayag patungo sa daungan ng Mike, kailangan nilang pigilan ang kabilang partido at tingnan kung may posibilidad ng isang alyansa. Kung hindi, makikipagdigma sila ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng 5 araw na paglalayag sa dagat, lumitaw ang inaasahang flota ng kaaway sa malayong antas ng dagat. Totoo nga, pinili rin nilang tumungo muna sa daungan ng Mike. Ang pagpiling ito ay marahil dahil sa hindi nila namamalayang pagnanais na makipagsanib puwersa sa mga flota ng 2 pang daungan, pabagsakin ang daungan ng Mike sa isang iglap, at tuluyang maalis ang isang kakompetensya. Maghanda para sa pinakamataas na antas ng labanan. Tumayo si Mike sa tulay at nagbigay ng utos para sa paghahanda sa labanan ng walang ekspresyon. Bagamat hindi nila alam kung saang flota nagmula ang kabilang partido, walang sino man ang magre-relax sa kanilang pagbabantay sa oras na ito. Bago malaman kung sila ay kaibigan o kaaway, papatayin lamang sila kung hindi sila handa. Ito ay isang dagat kung saan ang malalakas ay nananakit sa mahihina. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng iyong matalas na talem sila makakaupo at makakapag-usap ng maayos. Nakatayo na si Terence sa harap ng control panel para sa sinaunang pormasayo ng mga barkong pandigma. Sa kasalukuyan, ang flota ni Mike ang may lubos na kalamangan kumpara sa 20 iba pang flota. Kahit na may ibang pumili na bumili ng malaking barkong pandigma na tulad nila, hindi sila magiging mas malakas kaysa sa kanila dahil si Terence ang nasa Mike. Malapit na tayong pumasok sa firing range ng magkabilang panig. Bumagal ang takbo ng kabilang panig. Malamang gusto na nilang mag-usap. Maayos na iniulat ng mga tauhan ni Mike ang pinakabagong impormasyon. Tila pareho ang iniisip ng kabilang panig. Hindi pa sila nakakapagdesisyon sa pagpili sa pagitan ng pakikipaglaban at pakikipagtulungan. Kailangan muna nila itong pag-usapan. Gayunpaman, nang makita niya ang bandila ng kabilang partido, alam niyang hindi na kailangang pag-usapan pa ito. Si Yunhao to. Lil Bro Linford, atake. Huwag kang mag-alala tungkol sa konsumo. Malamig na kumislap ang mga mata ni Mike. Wala siyang anumang pakikipagkaibigan sa iba pang 19 na flota, ngunit mayroon siyang pinakamalalim na galit kay Yunhao. Hindi nagtagal ang insidente sa nakatagong daanan ng Bahura. Ngayong nagkita na sila sa makitid na kalsadang ito, ano pa ang masasabi? Nang mapagtonto ni Yunhao na flota iyon ni Mike, tuluyan na siyang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Lahat ng kalasag sa mga barko ay nakamaximize na, at ang mga sandatang pangmalayo ay handa ng magpaputok. Kapag nagkita ang mga kalaban, magsaselo sila. Hindi na nila kailangang bumati, ang pagpatay sa iyo ang pinakamagandang pagbati. Hindi nagatubili si Terence. Ang 10,000 milyang pormasayon ay gumana at agad na tumigil. Pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, lumitaw ang sinaunang barkong pandigma sa gitna ng flota ni Yunhao. Ano? Paano nagawa iyon ni Mike? Gulat na gulat si Yunhao. Hindi niya akalain na ang mga sinaunang barkong pandigma ay kayang magsagawa ng mga galaw na parang teleportasyon. Ang kanyang flota ngayon ay gumagamit na ng mga sandatang pangmalayuang saklaw. Nang malapitan sila ng kabilang panig sa isang iglap, wala na silang kakayahang lumaban. Mabuti na lang at na-activate ang mga pananggalang na kalasag ng lahat ng barko, kung hindi ay malaki sana ang mga natalo. Walang mga nakatagong bahura rito, kaya't ang sinaunang barkong pandigma ni Mike ay maaaring umatake ng walang pag-aalinlangan. Pagbuo ng mga bumabagsak na bituin. Ang maliwanag na liwanag ng mga bituin ay bumagsak mula sa langit na parang ilog ng mga bituin.
Pagkatapos ng labanan sa pinakahilagang isla, ang kontrol ni Terence sa dalawang pormasayon sa sinaunang barkong pandigma ay umabot na sa kaharian ng pagiging perpekto. Dahil sa kanyang sariling pag-unlad sa mga pormasayon, nagawa niyang gumanap ng maayos kahit walang tulong ng sumpaman. Sunod-sunod na bumagsak ang ilog Starlight sa pananggalang nakalasag ng plote ni Yunhao, na lumikha ng marahas na dagandong at pagyanig. Ang pananggalang nakalasag ng sinaunang barkong pandigma ay nakahawak pa rin ng ilang sandali, ngunit ang pananggalang nakalasag ng dalawa pang malalaking barkong pandigma at ang pinagpipitagang barko ay hindi nakayanan ang atake ng hanay ng Starfall. Pagkatapos lamang ng isang atake, ang pananggalang nakalasag ay nabasag na parang salamin at pumasok sa isang ganap na walang kalaban-laban na estado. Pareho ang pag-iisip ni Yunhao sa atin. Bumili ako ng isang malaking barkong pandigma at kargamento ng isang barkong pangyaman, at iniwan ang kalahati ng espiritual na jade para sa imbakan. Matalas ang mga mata ni Mike. Nang makita niya ang linya ng tubig ng dalawang barko, alam niyang halos kapareho ng plano ni Yunhao ang sa kanya. 6,365. Ang pagkakaiba lang ay si Terence ang ginamit ni Mike bilang pangunahing tauhan, samantalang si Yunhao ay wala. Sa di kalayuan, dalawang malalaking barkong pandigma ang parang mga piting na naamoy dugo. Naghiwalay sila sa kaliwa at kanan, gumuhit ng maliit na arko upang ilunsad ang kanilang mga pag-atake habang mabilis na lumalapit sa plote ni Yunhao. Ang mga kapitan ng dalawang malalaking barkong pandigma na ito ay mga pinagkakatiwalaang nasasakupan ni Mike. Natural silang mas may kakayahan kaysa sa mga orihinal na kapitan. Hindi nila pinansin ang sinaunang barkong pandigma ni Yunhao at tinutok ang dalawa pang malalaking barkong pandigma na nawala ng kanilang mga panangga sa depensa. Ang sinaunang barkong pandigma ni Yunhao ay tuluyang napigilan ni Mike, at wala siyang oras para tulungan ang mga barkong pandigma na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang malalaking barkong pandigma, na nawala ng mga kalasag, ay nasa tulala pa rin. Karamihan sa kanilang mga random na atake ay hindi tumama. Maswerte silang nakatama ng isa o dalawang beses, ngunit ang kanilang mga kalasag ay nabawi ng mga kalasag ng kabilang panig, at hindi sila nagdulot ng anumang pinsala. Sa loob lamang ng 12 paghinga, tuluyang naparalisa ng malaking barkong pandigma ni Mike ang kakayahan sa pag-atake at paggalaw ng dalawa pang barkong pandigma. Tungkol naman sa dalawang barkong pandigma, bagamat mayroon silang isang tiyak na antas ng kakayahan sa pag-atake at depensa, sa harap ng malaking barkong pandigma, wala silang pinagkaiba sa isang bata na nakaharap sa isang matanda. Kapatid na Mike, tatakas na si Yunhao. Napansin ni Terence na nagsisimula ng lumiwanag ang sinaunang barkong pandigma ni Yunhao. Hindi niya mapigilan ang kalaban, ngunit hindi imposibleng habulin ni Mike. Kung gusto niyang tumakbo, hayaan mo siyang tumakbo. Wala nang magagawa ang natitirang sinaunang barkong pandigma. Walang pakialam na ikinumpas ni Mike ang kanyang kamay. Bagamat ang pananggalang nakalasag ng punong barko ni Yunhao ay nasa panganib sa ilalim ng pag-atake ng pormasayon ng Starfall, ayaw ni Mike na patayin si Yunhao ng sabay-sabay dahil wala siyang gaanong reserba. Sa pamamagitan ng perpektong pagsalakay na ito, nagkaroon ng kaunting kumpiyansa si Mike sa tagumpay ng virtual na kalakalang ito. Sa kasalukuyan, walang sapat na mapagkukunan. Hindi sulit na sayangin ang mga ito kay Yunhao. Mike, maghintay ka lang. Pagbabayaran kita. Sa kabilang banda, namumula ang mga mata ni Yunhao. Nagawa niya lang paginahin ang 10,000 Lee formation pagkatapos ng matinding paghihirap. Ang pagkabigo sa pagkataong ito ay talagang wala sa kanyang inaasahan. Mas tamang sabihin na ito ay isang matinding pagkatalo. Kung hindi sila aalis ngayon, hindi sila makakaalis kapag nabali ang kalasag. Si Yunhao, na matagal nang nasa dagat, ay alam na alam kung ano ang imposible at kung ano ang ibig sabihin ng manatiling buhay. Kahit na isa na lang ang natitirang sinaunang barkong pandigma, may pag-asa pa rin para sa isang pagbabalik. Kung mawawala sa kanila ang lahat, wala na talaga silang matitira. Naglaho ang sinaunang barkong pandigma sa isang kislap ng liwanag. Ang 10,000 milyang pormasayon ang pinakamalakas na trahedya ng sinaunang barkong pandigma. Maliban kung gagamitin ni Terence ang pormasayon upang habulin ito, hindi niya mahuhuli ang bakas nito. Dinzang, kailangan kitang abalahin para matulungan ako sa susunod.
Masaya si Mike. Pantay ang kanilang laban sa pagkakataong ito, ngunit sa ilalim ng kontrol ni Terence, nauwi ito sa isang panig na labanan na kasing bilis ng kidlat. Ang susunod na hakbang ay ang pag-agaw sa mga barko sa ilalim ng pamumuno ni Yunhao at direktang pagbabalik. Dahil sa labanan, ang daungan ni Yunhao ay naging isang bawal na sona para sa flote ng Mike. Maliban na lang kung mayroon siyang sapat na flote upang sirain ang depensa ng daungan, mas makabubuting huwag silang guluhin. Huwag kang mag-alala, iwan mo sa akin ang lahat. Tumawa si Jinmo at hindi tumanggi sa utos. Ang kailangan niyang gawin ay alisin ang mga rebelde sa dalawang malalaking barkong pandigma at sa dalawang barkong pangyaman, upang maayos na masakop ng mga tauhan ni Mike ang mga barko. Kung ito ang totoong mundo, malamang hindi gagawin ni Jinmo ang ganoong bagay. Hindi lang dahil siya ang vice-principal ng Feiyang College, kundi dahil na rin sa ayaw niya sa mga ganitong bagay. Gayunpaman, ngayong nasa ilusyon na ang mga ito, pakiramdam niya ay may utang siya kay Mike, kaya hindi na siya nag-atubili pa. Ang mga kaitiwala ni Yunhao ay nasa malalaking barkong pandigma, ngunit nang harapin nila si Jinmo, wala silang lugar para lumaban at agad na natalo. Alam nilang isa lamang itong ilusyon, kaya syempre, hindi sila susuko. Kaya naman, bawat isa sa kanila ay buong tapang na nanindigan para sa hustisya at bumalik sa realidad sa pamamagitan ng kamatayan. Wala pang 2 minuto sa totoong mundo, sila na ang unang bumalik. Napansin na ni Hersen ang estilo ng pakikipaglaban ni Terence, pero hindi siya nagsalita. Napakaraming bagay na dapat obserbahan. Ang labanan sa pagitan ng grupo ni na Mike at Yunhao ay isa lamang kislap sa labas ng mundo. Walang nakapansin dito maliban kay Hersen. Siyempre, walang nakapansin sa bahagyang pagbabago sa mga mata ni Hersen. Sa dagat, matagumpay na nasakop ng flote ni Mike ang 4 na barkong pandigma ni Yunhao matapos ang isang malakas na dagok. 2 sa malalaking barkong pandigma ang malubhang na pinsala. Nag-aalala sila na baka lumaban ang kabilang panig, kaya medyo naging malupit sila. Nang maging kanila na sila, lahat ay nagsimulang maawa sa kanila. Sayang naman at ang daming sira. Hindi ba't malaki ang magagastos sa pagkukumpuni? Ang problema, medyo mahirap silang hilahin pabalik. Umiling ang tauhan ni Mike sa sinaunang barkong pandigma at bumulong ng may panghihinayang. Kung maayos lang ang 2 malalaking barkong pandigma, maaaring nagawa na sana niya maging isang sub-captain, ngunit ngayon ay tila kailangan pa niyang maghintay ng kaunti. Kapatid na Mike, malaki ang nakinabang natin sa labanang ito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Nasiyahan si Terence sa resulta, kung magpapatuloy ito, makakabuo siya ng malaking kalamangan sa mga unang yugto. Maikli lang ang labanan, ngunit naubos ng husto ang mga reserba ng sinaunang barkong pandigma. Ginamit ni Terence ang 10,000 milyang forma sayon at ang Starfall Formation, na isang napakamagarbong gawain, ngunit ang mga nasamsam sa digmaan ay higit na lumampas sa naubos. Hindi pa kasama rito ang 2 sirang malalaking barkong pandigma, mayroon ding 2 buo at maayos na barkong pangyaman, at isang barko ng mga espesyal na produkto mula sa daungan ni Yunhao. Halos double ang kayamanan ni Mike. Nang malasahan ang tamis, ikinumpas ni Mike ang kanyang kamay at sinabing, bumalik muna tayo. Ang 2 walang laman na barkong pangyaman ay hihila sa 2 malalaking barkong pandigma at susunod sa likuran ng flota. Kapag naayos na ang 2 barkong pandigma na ito, ang ating lakas ay magiging sapat na upang salakayin ang daungan ni Yunhao. Kapatid na Mike, may ideya ako, gusto mo bang marinig? Bulong ni Terence sa sarili at nagpas siyang sabihin ang planong naisip niya, ito ang pinakamahusay na paraan para makuha ang pinakamalaking kalamangan sa simula. Lil Bro Linford, tinatrato mo kami na parang mga tagalabas. Kailangan pa ba naming gawin ito bilang magkakapatid? Kung mayroon kang anumang mga saloobin, sabihin mo lang. Sigurado akong makatuwiran ang mga ito. Tumawa ng malakas si Mike. Napakalalim na ng kanyang tiwala kay Terence ngayon. Kung hindi lang dahil sa katotohanang hindi pa sapat ang pag-iisip ni Terence sa pamumuno sa flota, ipinaubaya na niya na lang sana ang flote kay Terence. Kung gayon, diretso na ako sa punto. Sa tingin ko, ang oras ang pinakamahalagang bagay para sa atin ngayon. Walang masama sa pagbabalik, pero hindi natin maaaring sayangin ang ating oras ng ganito.
Kailangan nating gamitin ng husto ang ating oras. Maaaring ito ay isang magandang pagkakataon para umunlad tayo, maingat na sabi ni Terence, habang inaayos ang kanyang mga iniisip. 6,366. Lil Bro Linford, kung mayroon kang anumang ideya, sabihin mo lang. Lumiwanag ang mga mata ni Mike, nakuha na niya ang gustong sabihin ni Terence, ngunit hindi pa niya ito lubos na maintindihan. Ang ating daungan sa tiyan ay napapalibutan ng 3 grupo, at sa 3 daungang iyon, sila ang pinakamalapit sa ating daungan. Kaya, napakataas ng posibilidad na piliin nilang pumunta sa daungan ng tiyan. Lahat ng plote ay may mapa ng dagat. Sa pamamagitan ng mapa ng dagat, agad nating mahuhulaan kung aling daungan ang pinaka-favorable para sa ating unang pakikipag-ugnayan. Dahil dito natin nakilala ang plote ni Yunhao. Iminuwestro ni Terence kay Mike na lumapit sa mapa at itinuro ito. Paliwanag ng paliwanag ang mga mata ni Mike. Napag-usapan na nila ito dati, pero hindi nila ito masyadong pinag-isipan bago nila nakilala si Yunhao. Ngayong binanggit na naman ito ni Terence, ibang-iba na ang sitwasyon. Kapatid na Linford, sinasabi mo ba na ang 2 pang daungan ay malamang napipiliing pumunta muna sa ating daungan? At malamang na wala silang mabuting intensyon. Bagamat walang kasunduan, sa kanilang pagtatansya, may malaking posibilidad na ang 3 panig ay magsasanib puwersa at pagkatapos ay natural na bubuo ng isang alyansa upang masira ang daungan ng Mike. Nagsisimula nang mawala ang iniisip ni Mike sa talakayan, at naunawaan niya ang ibig sabihin ni Terence. Tama iyan. Basta't talagang papunta sila sa daungan ng Outyan, sigurado akong masungit sila. Kung hindi ako nagkakamali, pareho lang ang kanilang fleet configuration. Mas agresibo sila kaysa sa atin dahil ipinagpapalit nila ang isang treasure ship at spiritual jade para sa isang malaking barkong pandigma. Sa ganitong configuration, masisiguro ng 3 fleet na makukuha nila ang daungan sa pinakamababang halaga at hindi sila madaling masusupol ng 2 panig. Malinaw ang pagsusuri ni Terence, basta't dumarating ang 2 fleet ng iba pang daungan, para na silang mga kaaway, kaya hindi na kailangang maging magalang sa kanila. Ang ating kalamangan ay ang lakas ng pakikipaglaban ng ating flota. Kung gusto nating manalo sa labanang ito, ang tanging magagawa natin ay gamitin ang ating pinakamalaking kalamangan sa mga unang yugto at magtatag ng isang hindi matitinag na superposition sa isang iglap. Tinapik ni Mike ang mapa ng dagat at agad na naunawaan ang gagawin. Hindi ba't sayang kung iiwan mo rito ang isang henyo sa pakikipaglaban tulad ni Terence kaysa makipaglaban at manloob? Magaling. Ang ating daungan ay nasa napakasamang posisyon noong una, ngunit ngayon ito na ang naging pinakamagandang daungan para sa atin. Ang krisis ng pag-atake ng kalaban mula sa 3 direksyon at pagpaligid sa daungan ay ganap ng nalutas. Ang natitira na lang ay gamitin ang pagkakaiba ng oras at lubusang basagin ang mga ito isa-isa. Kumislap ang mga mata ni Terence sa pananabik. Bigla niyang naramdaman na interesado siya sa ganitong uri ng maliit na digmaan. Ang pakiramdam ng pag-iisip ng estratehiya ay lubos na nakakalasing. Sirain natin sila isa-isa. Sisirain natin sila isa-isa. Nagliwanag ang mga mata ni Mike habang tumatawa. Dumulas ang daliri niya sa mapa habang naiintindihan ang plano ni Terence. Guro, ano po ba ang pinag-uusapan nila? Bakit parang ang saya-saya ninyong lahat? Walang alam si Natalie tungkol sa mga bagay na ito, at wala rin siyang magawang sabihin, pero masaya siyang nakapagpakikipagsapalaran kasama si Terence. Pero hindi siya naglakas loob na tanungin si Terence kung may hindi siya maintindihan, ayaw niyang maputol ang kanilang talakayan. Tahimik lang niyang naitatanong si Jinmo. Si Jinmo ang bise-dekano ng paaralang Feiyang, kung tutuusin. Halos wala siyang karanasan sa ganitong uri ng labanan, ngunit marami siyang kaalaman sa teoretikal. Hindi itinago ni na Terence at Mike ang kanilang pag-uusap sa kanila, at naunawaan nila ang plano ni Terence matapos makinig sa buong pag-uusap. Tingnan mo ang mapa ng dagat. Ang Yunhao na nakilala natin ang pinakamalapit na daungan sa daungan ng Mike sa timog. Bagamat halos magkapareho ang layo ng 2 pang daungan, medyo mas malayo pa rin ang mga ito, kaya magkakaroon ng kaunting pagkakaiba sa oras ng kanilang pagdating.
Kung hindi tayo lalabas, ang unang darating sa daungan ng Mike ay si Yunhao, kasunod ang plote ng daungan sa silangan ng daungan ng Mike, at panghuli ang plote ng daungan sa Hilaga. Kung ipagpapalagay na sabay-sabay silang aalis, ang huling oras ng pagdating ay hindi lalampas sa isang araw. Habang nagsasalita si Jinmo, ilang beses niyang itinuro ang hangin. Tila medyo naiintindihan ni Natalie, ngunit tumango lamang siya bilang pagsang-ayon. Ang lugar kung saan natin nakilala si Yunhao ay nasa gitna ng dalawang daungan. Dahil pasalungat tayo sa hangin, mas malapit ito sa daungan ng Aotian. Kung babalik tayo ngayon, gamit ang orihinal na ayos ng plota, hindi natin makakasalubong ang ibang mga plota, ngunit dahil sa dalawang sirang malalaking barkong pandigma, mas magiging mabagal ang ating bilis. Kung hindi ako nagkakamali, gusto ni Terence na maghiwalay at pansamantalang iwanan ang mga sirang barkong pandigma at mga barkong pangyaman. Bumalik tayo at salakayin muna ang kabilang plota. Gamit ang ating kakayahan at bilis sa pakikipaglaban, malamang na matatapos natin sila bago dumating ang huling plota. Habang nagsasalita si Jinmo, mas nasiyahan siya kay Terence. Ang batang ito ay isang henyo sa lahat ng aspeto. Hindi lamang siya mahusay sa pagkontrol sa mga pormasayon ng sinaunang barkong pandigma, kundi nagpakita rin siya ng mahusay na talento sa taktika. Isa siyang maliit na halimaw sa abnormal na antas. Gayunpaman, hindi lubos na nahulaan ng hula ni Jinmo ang iniisip ni Terence. Hindi lang niya basta hinahati ang kanyang mga puwersa, marami pang ibang kahulugan. Kapatid Mike, ngayong natalo na si Yunhao, ligtas na ang rutang ito sa ngayon. Wala siyang lakas ng loob na bumaliktad at atakihin tayo, kaya walang problema kung iiwan niya ang mahalagang barko at dahan-daw ang gagawa ng hakbang, may katiyakang sabi ni Terence habang iginuguhit ang mga modelo ng mga barko. Naiintindihan ko yan, pero kapatid na Linford, bakit mo inilagay ang orihinal nating barko sa likuran para hilahin ang mga sirang barkong pandigma, at pagkatapos ay tipunin ang lahat ng mga kalakal sa barko ni Yunhao? May pangkalahatang ideya na si Mike sa estratehiya ni Terence, ngunit mayroon pa ring ilang detalye na hindi niya maintindihan. Ngumiti si Terence ng palihim habang ipinapaliwanag ang sitwasyon kay Mike. Napagtanto ni Jinmo Zhang at Mike ang nangyari, at sinunod nila ang plano ni Terence nang walang pag-aalinlangan. Ang plote ay hinati sa 4 na bahagi, ang pinakamabilis na sinaunang barko ang unang aalis sa plota at patungo sa silangan. Tinataya ni Terence na makakasalubong nila ang plota mula sa Eastport mga isang araw mula sa daungan ng Mike. Dahil sa lakas ng sinaunang barkong pandigma, kahit isa lang, may kumpiyansa silang matatalo ang plota ng kalaban. Ito ang dahilan kung bakit nang-ahas sina Terence at Mike na gawin ang hakbang na ito. Ang pangalawang pinakamabilis ay ang dalawang malalaking barkong pandigma na nasa maayos pa ring kondisyon. Susundan nila ang sinaunang barkong pandigma at magsisilbing pangalawang antas. Kung magiging maayos ang labanan, gagamitin ang mga ito upang tanggapin ang mga nabihag na barkong pandigma. Kung hindi ito magiging maayos, gagamitin ang mga ito bilang reserba. Bagamat lalawak ang distansya sa pagitan nila at ng sinaunang barkong pandigma na gumagalaw ng buong bilis, hindi sila masyadong magkakalayo. Makapasok sila sa larangan ng digmaan sa isang kritikal na sandali. 6,367. Ang pangatlo sa pinakamabilis ay ang dalawang barkong pangyaman na puno ng kargamento. Ito ay isang pangkat na direktang bumalik sa daungan ng Mike. Dahil puno sila ng kargamento, ang kanilang bilis ay mas mabagal kaysa sa mga airship. Marahil pagkatapos ng labanan sa pagitan ng sinaunang barkong pandigma at ng malaking barkong pandigma, masasalubong nila ang mga ito pabalik sa daungan ng Mike. Panghuli, naroon ang barkong pangyaman na humihila sa dalawang sirang malalaking barkong pandigma. Bagamat isa itong walang laman na barko, ang dalawang malalaking barkong pandigma na walang anumang mekanikal na lakas ay mas mabigat kaysa noong puno ang mga ito ng kargamento. Pagbalik nila sa daungan ng Mike, maayos na sana ang lahat. Medyo mapanganib ang ginawa ni Terence. Kung matapang si Yunhao at babalik, baka makuha niya ang lahat ng 4 na barkong pangyaman ng sabay-sabay. Kahit papaano, mabawi niya ang dalawang walang laman na barkong pangyaman at ang dalawang malalaking barkong pandigma. Sa kasamaang palad, hindi nang ahas si Yunhao na bumalik.
Sa wakas ay nakatakas siya kasama ang 10,000 milyang pormasayon, at matatagalan bago makabalik. Hindi niya magagamit muli ang pormasayon kung makakasalubong niya ang flote ni Mike. Mas binigyang pansin ni Herson ang kurtina ng tubig sa paligid ng armadang Mike, ngunit 2 minuto pa lamang ang nakalipas, kaya walang nakakakita ng pagkakaiba. Tanging si Herson mismo ang nakakaalam na interesado siya sa mapanganib na hakbang ng armada ng Mike at iniisip kung ano ang magiging resulta. Pagkalipas ng 4 na araw, dumating ang mabilis na sinaunang barkong pandigma malapit sa rutang silangan ng dagat. Hinula ni Terence na malapit na nilang makasalubong ang flote ng kalaban. Lil Bro Linford? Hindi naman tayo magkikita, di ba? Tutal, malawak ang dagat at medyo patag ang ruta ng dagat dito. Hindi magiging madali ang pagkikita ng kabilang panig. Hindi na kailangang sabihin pa ang tiwala ni Mike kay Terence, ngunit nag-aalala pa rin siya na baka hindi niya makita ang inaasahan niyang armada. Kung talagang hindi niya naabutan ang flote ng kalaban, maaaring masira ang kanyang pundasyon at maging katulad siya ni Yunhao. Iyon ay magiging isang kakilakilabot na bagay. Huwag kang mag-alala, hindi naman ganoon kabilas ang flote ng kalaban. Ang rutang dagat sa lugar na ito ang pinakakombenyenteng ruta para madaanan nila papunta sa daungan ng Aotian. Hanggat nandito sila, walang dahilan para iwanan nila ang lugar na ito at huwag lumiko sa ibang direksyon, maliban na lang kung baguhan ang kanilang kapitan. Bahagya nang umiti si Terence, puno ng kumpiyansa sa kanyang paghatol. Isa ba sa 20 pinakanatatanging pinuno ng fleet ang isang baguhan? Siyempre hindi. Kaya naman, basta't darating sila, tiyak na dadaan sila rito ng walang duda. Gaya ng inaasahan, sa wakas ay nakita na ng sinaunang barkong pandigma ang flote mula sa silangang daungan pagkatapos ng kalahating araw. Gaya ng inaasahan, ang kanilang ayos kapareho ng sa Mike at Yunhao. Isang sinaunang barkong pandigma ang punong barko, 2 malalaking barkong pandigma ang mga bantay, at 2 barkong pangyaman ang ginamit upang magdala ng mga kalakal. Ang ganitong uri ng kaayusan ay puno ng puot. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang tayo papunta sa daungan ng ocean at hahayaan natin silang sumunod sa atin. Ngumiti sina Mike at Terence sa isa't isa at inutusan ang kanilang mga tauhan na umalis. Nandito na ang 2 malalaking barko, ngunit sinabihan sila ni Terence na lumiko muna sa silangan at umikot bago bumalik. Wala nang ibang mga barko sa paligid. Matapos matuklasan ng flote ang sinaunang barkong pandigma ng Mike, sila ay naging alerto noong una. Pagkatapos, nakatanggap sila ng balita mula sa toring pang-obserbasyon na walang ibang mga barkong nakaambang, kaya nagsimula silang bumilis. Kung makakahuli sila ng isang nag-iisang sinaunang barkong pandigma, katumbas ito ng pagtaas ng kanilang lakas ng ilang beses. Halatang natutokso ang mga tao sa likuran nila. Kahit alam nila na ang sinaunang barkong pandigma ay may 10,000 milyang pormasayon at napakahirap itong hulihin ng buhay, paano kung magtagumpay sila? Ang pag-activate ng 10,000 milyang pormasayon ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya. Paano kung ang sinaunang barkong pandigma sa harap ay nasa estado na ng pagkaubos ng mapagkukunan? Marahil ay ginamit lang nila ang 10,000 milyang pormasayon para makatakas dito. Ano man ang mangyari, kinakailangan na pigilan ang sinaunang barkong pandigma. Sinadya ni na Mike at Terence na maglakad ng mabagal. Ang kalasag ng sinaunang barkong pandigma ay nasa pinakamababang output nito, at mukhang hindi ito mayaman. Mas lalo pang ikinatuwa ng flote sa likuran. Isang sinaunang barkong pandigma. Yayaman na sana siya. Di nagtagal, ang sinaunang barkong pandigma ni Mike ay napalibutan ng mga sinaunang barkong pandigma at malalaking barkong pandigma ng kaaway. Malamang inakala ng kaaway na maaari nilang pabagsakin si Mike. Upang makatipid ng mga mapagkukunan, hindi sila umatake, sa halip ay sinubukan nilang hikayatin siyang sumuko. Kaya pala ito ang pang-12 ranggong flote. Hindi ganoon kaganda ang kanilang pamantayan, pero hindi nila nakikita ang ating mga pagbabalat kayo. Napangiwi si Mike sa paghamak. Hindi man lang nasira ang kanyang sinaunang barkong pandigma. Kahit na medyo mahina ang kalasag, hindi naman ito ganap na walang kalaban-laban. Masyadong nagtitiwala ang kabilang panig sa hindi pag-atake.
Sinusubukan nilang makatipid ng mga mapagkukunan at makakuha ng isang kumpletong sinaunang barkong pandigma ng sabay para hindi na nila ito kailangang kumpunihin. Nakakainis at magastos iyon, paliwanag ni Terence nang nakangiti, at relax ang kanyang ekspresyon. Haha, tama ka, Dinzang. Mapipilitin ka na naman naming abalahin. Pagkatapos naming mabasag ang kalasag ng kalaban, maaari mo munang patayin ang mga taong kumokontrol sa malalaking barkong pandigma. Kukuha rin tayo ng 2 kumpletong malalaking barkong pandigma para hindi na natin kailangang kumpunihin ang mga ito. Magalang na humiling si Mike kay Jinmo. Matapos mapatay ang mga tauhan ni Yunhao, napagtanto ng lahat na madaling sumuko ang mga tao sa malalaking barkong pandigma. Kaya naman, hindi naman ganoon kahirap kontrolin ang mga barkong pandigma. Marahil ito ang kaayusan noong panahon ng disenyo upang magamit ng lahat ng plota ang digmaan upang samsamin ang kabilang panig. Walang problema, ibigay mo na sa akin. Ngumiti si Jinmo at tumango. Gaya ng kasabihan, minsan mo na itong nasanayan, pero 2 beses mo na itong nasanayan. Ngayon, maituturing na siyang isang bihasang manggagawa rito. Sumuko ka. Hanggat isusuko mo ang sinaunang barkong pandigma, ipinapangako naming hindi ka namin aalisin. Bibigyan ka pa namin ng mga espesyal na produkto. Hanggat taos-puso kang susuko sa amin, tiyak na hindi namin hahayaang mapunta sa pinakamababa ang iyong mga puntos. Kumusta? Hindi ba't mas mabuting sumuko kaysa tuluyang malipol at maalis ng walang kahit isang puntos? Ang kabilang panig ay sabik pa ring nagsasabi ng mga salita para hikayatin silang sumuko, walang kamalay-malay na ito ay isang tukana para magpanggap na baboy at kainin ang tigre. Madaling na-control ni Terence ang hanay ng Starfall, at agad na bumagsak ang Starlight. Hindi man lang tumagal ng 2 hininga ang mga kalasag ng 2 malalaking barkong pandigma ay tuluyan na itong nabasag. Walang pag-aalinlangang sumugod si Jinmo sa kubyerta ng 2 malalaking barkong pandigma at sinimulan ang kanyang plano na patayin ang kalaban. Hindi nila ginamit ang 10,000 Lee formation para sumulong. Ang isang dahilan ay para makatipid ng mga mapagkukunan, at ang isa naman ay para maparalisa ang kalaban. Kung ginamit ni Terence ang parehong paraan na ginamit niya laban kay Yunhao, ang konsumo ng enerhiya ay maaaring higit pa sa doble, at ang kalasag ay maaaring mas makapal. 6,368. Simple lang ang mga bagay ngayon. Napaligiran nila ang punong barko ng Mike at naging pinakamahusay na target. Hindi nila masyadong pinag-isipan ang kanilang depensa, at ang kalasag ay hindi pa ganap na nabubuksan. Kung ayaw magpigil ni Terence, baka mabuksan pa niya ang kalasag ng sinaunang barkong pandigma. Gayunpaman, ang kabilang grupo ay nasa 12 ranggo pa rin na plota. Matapos ang takot na maambush, mabilis silang tumugon sa nangyari. Sa kasamaang palad, masyadong mabilis ang grupo ni Terence, lalo na si Jinmo, na isang dalubhasa sa paglikha ng lupa. Napakadali lang para sa kanya na harapin ang mga kapitan ng 2 barko. Huli na ang lahat ng gusto nilang kontrahin ang pag-atake at tipunin ang plota. Lalo na nang matuklasan nilang may 2 malalaking barkong pandigma na lumitaw sa likuran ng kanilang pinagpipitagang barko, kung hindi pa rin nila namalayan na nahulog sila sa isang maingat na dinisenyong patibong, hindi talaga sila karapat-dapat na maging 12 fleet sa 20 plota. Mike! Magaling ka! Tatandaan kita! Panalo ka ngayon, pero sa susunod huwag kang mahulog sa mga kamay ko. Hindi ordinaryong tao ang mga taong makakatayo sa tulay, at agad nilang napagdesisyonan na hindi pabor sa kanila ang sitwasyon. Kung wala siyang 2 malalaking barkong pandigma, magkakaroon pa rin siya ng kumpiyansa na labanan ang sinaunang barkong pandigma ni Mike. Gayunpaman, sa 2 malalaking barkong pandigma, ibang-iba ang usapan. Lalo na ang hanay ng Starfall na kontrolado ng sinaunang barkong pandigma ni Mike na makapangyarihan, mabilis, at tumpak. Ito ay nasa ibang antas kumpara sa nasa kanyang barkong pandigma. Kung hindi siya aalis ngayon, mahihikayat siyang sumuko na lang. Sa huli, ginawa ng lalaking ito ang parehong pagpili gaya ni Yunhao. Ginamit ng punong barko ang 10,000 milyang pormasayon upang makatakas, at ang iba pang mga barko ay iniwan. Wala nang ibang paraan.
Kung ang 10,000 milyang pormasayon ay makakapag-ipon pa ng ilan pang mga barko, tiyak na kukunin niya ang mga ito at aalis. Sa kasamaang palad, ang 10,000 milyang pormasayon ay walang ganitong tungkulin, kaya maaari lamang niyang piliin na pangalagaan muna ang ilan sa pundasyon. Sumabog sa malalakas na hiyawan ang sinaunang barkong pandigma at ang dalawang malalaking barkong pandigma. Ang labanan sa pagkakataong ito ay mas maayos kaysa dati, at mas kaunti ang konsumo. Kung magpapatuloy ito sa ganitong bilis, hindi magtatagal at madedaig nila ang dagat. Lil Bro Linford, kasama ka rito, napakadali at nakakatuwang harapin ang mga yan. Sayang naman at hindi ka sumama sa akin para pamahalaan ang flota. Gusto mo bang mag-isip muli? Hindi mahalaga kahit maging kapitan ka pa, nang hihinayang nasabi ni Mike. Nakita na niya ang lakas ni Terence dati, pero dito lang siya magkakaroon ng pagkakataong makalaban ang flota na kasing level niya. Masasabing ang isang flote kasama si Terence at wala siya ay 2 antas ang pagkakaiba sa lakas ng labanan. Kung hindi nila nakuha si Terence, ang lokasyon ng daungan pa lamang ay sapat na upang ipahayag ang kapalaran ng pagkalipol ni Mike. Ngunit dahil kay Terence, ang hindi magandang sitwasyong ito ay sapilitang nabago at naging isang pagkakataon para sa kanya upang umunlad. Mike, anong sinasabi mo? Maliwanag ang kinabukasan ni Terence, paano siya matutugunan ng isang simpleng armada. Sapat na iyon para makatulong sa iyo paminsan-minsan, huwag mong ipilit ang iyong swerte. Si Jinmo Zhang, nakababalik lang, ay hindi natuwa. Si Terence ay isang estudyante ng kanilang paaralan sa Feiyang, hindi pa sa ngayon, pero tiyak na magiging estudyante rin siya sa huli. Paano nang ahas si Mike na subukang agawin siya mismo sa harap niya? Hindi niya ito matiis. Hahaha, kumalma ka naman, Direktor Zhang. Sinasabi ko lang. Siyempre, alam kong may magandang kinabukasan si Kuya Linford. Kailangan mo siyang tulungan ng maayos sa hinaharap. Hindi nagalit si Mike. Magkakilala na ang lahat nitong mga nakaraang araw, at natural na iba ang kanilang relasyon kumpara dati. Hindi mahalaga kung nagbibiro lang siya. Hindi napigilan ni Terence at Natalie ang mapangiti, masaya ang lahat pagkatapos ng malaking tagumpay, ngunit bumalik na sila sa trabaho pagkatapos ng ilang biro. Magtatagal bago makuha ang mga nabihag na barkong pandigma, at ibinigay ni Mike ang trabahong ito sa kanyang mga nasasakupan habang patuloy siyang naglalayag pabalik ng buong bilis sakay ng sarili niyang sinaunang barkong pandigma. Kung ang huling flote ay darating pa rin ng Maypot, sila ang magiging ikatlong biktima nila. Kasabay nito, makukumpleto rin nila ang kanilang huling hakbang sa akumulasyon sa mga unang yugto. Ang 4 na malalaking barkong pandigma at 2 barkong pangyaman ay babalik sa larangan ng digmaan sa bahagyang mas mabagal na bilis pagkatapos makumplito ang pormasayon. Ito ay kalkulado na, hanggat walang malalaking paglihis, ang flote ay darating sa huling sandali. Kung tatapusin ba nila ang kalaban o lilinisin ang larangan ng digmaan ay nasa kay Terence at kay Mike. Pagkalipas ng kalahating araw, natano na ang daungan ng Mike. Ang 2 barkong pangyaman na isinaayos ni Terence ang unang dumating, punong-puno ng kargamento, ngunit nasakop na sila ng flota mula sa likuran. Sa sandaling makumplito ng kalaban ang hakbang na ito, lumitaw ang punong barko ng Mike mula sa silangan. Napakahusay ng tiyempo. Kuya Linford, talagang mahusay ang pagkakaintindi mo sa kanilang sikolohiya. Kapag nakita mo ang 2 barkong pangyaman na may sirang kalasag, na halatang dumaan sa isang labanan at walang mga barkong pandigma na mag-aasikaso sa kanila, at isang barkong pangyaman na puno ng kargamento, tiyak na hindi sila tatayo lang at manood ng ganito kataba na karne. Tumawa si Oteba habang nagsasalita, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki mula sa kanyang magkakasunod na tagumpay. Nagsasalita ka na parang hindi ka matutokso ng 2 barkong pangyaman na ito. Walang awa na inilantad ni Jinmo ang tunay na kulay ni Mike. Hindi naman sa kayang basahin ni Terence ang iniisip ng mga tao, pero ang mga taong nakatira sa dagat ay hindi papakawalan ang ganitong pagkakataon. Walang pakialam si Mike. Tumawa siya at inamin na gagawin din niya ang parehong desisyon. Kapatid na Mike, ano sa tingin mo ang gagawin nila kung makipag-ayos tayo at hilingin sa kanila na ibigay ang 2 barkong pangyaman at bayaran tayo para sa pag-atake? Bahagyang ngumiti si Terence habang nakatingin sa flote sa malayo.
Nahaharap sa isang sinaunang barkong pandigma tulad ng sa amin, at isang pagod na hukbo na halatang dumaan sa isang malaking labanan, natatakot akong gugustuhin nila tayong lamunin, pang-iinis ni Mike. Hindi naman masamang maging sakam, ngunit kung wala siyang magagandang ngipin, kailangan niyang baliin lahat ng ngipin niya bago niya ito malunok. Kahit ano paman, bibigyan lang natin sila ng pagkakataon. Wala na sa atin kung gusto nila o hindi. Alam ni Terence kung ano ang pipiliin ng kanyang kalaban, ngunit may katuturan naman ito. Tutal, ito pa lang ang unang pagsubok, at sila ay nasa isang pormasayo ng ilusyon. Kahit manalo si Mike, magiging target pa rin siya ng lahat sa mga susunod na kaganapan. Ang plano ni Terence ay para sa panig niya na pumanig sa makatwirang panig. Hindi na kailangang pag-usapan pa si Yunhao. Magkaaway na sila simula pa lang, kaya wala nang pangalawang pag-uusap kapag nagkita sila. Kung hindi sila kumbinsido, lalaban sila. Kung tungkol naman sa dalawa pang plote, gumawa pa rin ng kaunting panlilinlang si Terence. Nakita ng silangang plote ang sinaunang barkong pandigma na nag-iisa at sinubukan itong hikayatin na sumuko. Si Mike ang nahikayat na sumuko, kaya normal lang para sa kanya na lumaban. Ang tanging masisisi ng kalaban ay ang kanilang mga sarili sa kanilang pagkabigo, at kahit na magkaputin sila, hindi ito aabot sa puntong maglalaban sila hanggang kamatayan. 6,369. Gayun din, ang plote mula sa Hilaga ay umatake at isinama ang dalawa sa mga barkong kayamanan ni Mike dahil sa kasakiman. Pagkatapos ay hindi nila pinansin ang lehitimong kahilingan ni Mike para sa pagbabalik at kabayaran. Ano pa ang masasabi nila kapag sila ay binugbog? Kung nandito sila ng may puot, hindi makakagawa ng unang hakbang sina Terence at Mike kung wala silang anumang ebidensya. Ayokong magkasundo sila. Umiling si Mike. Naunawaan niya ng husto ang intensyon ni Terence. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga kamay ay nagsenyes na sa kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan sa kabilang panig. Hindi naman sa hindi niya kayang atakihin ang lalaki ngayon, siya naman ang unang aatake, pero inakala ni Terence na isa lang itong pag-arte, kaya hinayaan na lang niya. Nakakuha sila ng dalawang barkong puno ng kayamanan ng walang dahilan. Siguradong tuwang-tuwa sila ngayon, di ba? Gusto pa ring makipag-usap ni Mike kay Terence pagkatapos ng senyales. Malamang ay higit pa sa labis na tuwa na nasakop mo ang ating punong barko, tama ba? Ngumiti rin si Terence, ngunit hindi niya niluluwagan ang kanyang kontrol sa dalawang pormasayon. Hanggat handa ang kalaban na umatake, i-activate niya ang mga ito. Nandito na sila, nandito na sila. Hahaha, pinagtatawanan na nila tayo. Sabi nila ay minamaliit daw natin ang kakayahan natin. Bago pa man matapos ni Mike ang sasabihin niya, nagsimula ng umatake ang kalabang flota. Malinaw na walang balak ang commander ng plotang ito na pilitin si Mike na sumuko. Matapos makakuha ang dalawang barkong puno ng karga, itinuturing na siyang mayaman at mapang-api. Hindi mahalaga kung makakuha siya ng isang sirang sinaunang barkong pandigma. Bayad lang ito sa pagkukumpuni. Ang kalasag ng sinaunang barkong pandigma ay maaaring tumagal ng matagal laban sa mga malalawak na pag-atake tulad nito, ngunit hindi na lang makapaghintay si Terence na maubos ang enerhiya ng kalasag ng kalaban. Ang maikling pagtakbo ng 10,000 milyang pormasayon ay handa na at maaaring gamitin anumang oras. Matatagpuan ang mga kalaban sa kaliwa. Isa itong sinaunang barkong pandigma. Ikinagulat ni Terence at Mike ang balita mula sa observation tower. Ang pagkontrol ni Terence sa mga pormasayon ay nagbigay sa kanya ng kalamangan laban sa plote ng kaaway, at dahil may mga masters tulad nina Mike at Jinmo, napakadali lang sakupin ang malalaking barko ng kaaway. Gayunpaman, mahirap pa ring basagin ang kalasag ng sinaunang barkong pandigma. Lalo na ngayon na hindi sapat ang kanilang mga reserba, hindi na sila maaaring maglunsad ng patuloy na pag-atake. Kapag ang kabilang partido ay mayroon ng dalawang sinaunang barkong pandigma, mababaligtad ang sitwasyon. Saan nanggaling ang sinaunang barkong pandigma na ito? Naunawaan ni Mike ang tindi ng sitwasyon, at naging lubhang seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang punong barko ng Eastern Harbor Fleet ang nakatakas kanina. Malalaman kung sino ang kalaban mula sa kanilang mga bandila, at habang sila ay nabigla sa balitang ito, bigla rin nilang naramdaman na hindi na ito nakakagulat.
Tutal, isa itong panglindalawang ranggong flota, at tiyak na hindi pangkaraniwang tao ang kapitan. Nang matuklasan niya na ang punong barko ng Mike at dalawang malalaking barkong pandigma ay naghanda ng pagtambang sa kalagitnaan, natukoy na niya ang posibleng lokasyon ng kanilang pinahahalagahang barko. Kaya naman, nang makatakas siya sa 10,000 milyang pormasayon, direkta niyang pinili ang direksyon ng daungan ng Mike. Gayunpaman, matapos matuklasan ang barkong pangyaman, nagawa pa rin niyang magpigil. Tulad ng isang halimaw na naghahanap ng pagkain, nanatili siyang matyaga at naghintay sa pagdating ng flota mula sa kabilang direksyon. Hindi sila madaling harapin, at kung malalaman ito ni Terence at Mike, magagawa rin niya. May darating bang flota mula sa Hilaga? Hindi siya 100% kumpiyansa, ngunit naniniwala siyang mayroong kahit 70% na pagkakataon. Tunay nga, lahat ay ayon sa inaasahan niya. Ang barkong pangyaman ni Mike ay nasamsam ng Hilagang Fleet, at pagkatapos ay lumitaw ang punong barko ni Mike. Ang sitwasyon ay halos kapareho ng kanilang naranasan noon. Ang tanging kaibahan ay hindi nag-atubiling maglunsad ng pag-atake ang Hilagang Fleet kahit na sila ang may kalamangan. Dumating na ang oras ng paghihiganti. Ang makamandag na ahas na nakatago sa damuhan ay nagpakita ng mga pangil nito, at sa isang iglap, ang punong barko ng Mike ay napalibutan ng mga kalaban mula sa magkabilang panig. Parang kidlat ang mga mata ni Terence habang mabilis na gumagana ang kanyang utak. Dahil sa lakas ng kanyang essence spirit at kamalayan, ang kanyang bilis at kahusayan sa pag-iisip ay umabot sa isang nakakagulat na antas. Sa isang iglap, mayroon na siyang plano. Kapatid na Mike, wala nang oras para magpaliwanag. Humanda kang lumaban hanggang kamatayan. Sabi ni Terence habang pinapagana niya ang maikling teleportasyon ng 10,000 milyang pormasayon. Pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, lumitaw ang sinaunang barkong pandigma sa tabi ng punong barko ng Hilagang Fleet. Marahas na nagbanggaan ang mga kalasag ng dalawang sinaunang barkong pandigma, na nagdulot ng malalakas na pagyanig at mga alon. Kahit ang dalawang sinaunang barkong pandigma sa loob ng kalasag ay hindi napigilan ang malakas na impact. Pinaandar ni Terence ang Starfall Formation sa pinakamataas nitong antas, itinuon ang lahat ng lakas ng pag-atake sa kalasag ng punong barko ng kalaban, at hindi pinansin ang dalawa pang malalaking barko. Namutla ang mukha ni Mike, ngunit isang ekspresyon ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mukha. Alam niyang isusuko ni Terence ang lahat, kung mabibigo sila, mawawala sa kanila ang lahat. Mawawala ng lahat ng enerhiya ang sinaunang barkong pandigma, at hindi nila maa-activate ang pormasayon para makatakas, mawawalan pa nga sila ng kakayahang maglakbay. Sayang at medyo malayo pa sila sa daungan. Kung hindi, magagamit nila ang depensa ng daungan para lumaban. Anong ginagawa ng baliw na yan? Paano nila nagawa yun? Sa punong barko ng kalaban na nakalock sa Starfall Array ni Mike, natulala ang kapitan at ang kanyang mga tauhan. Hindi pa nila nakitang may pumili ng ganitong paraan ng pag-atake, at hindi nila maintindihan kung paano nakakarating ang sinaunang barkong pandigma sa ganoong kaikling distansya tulad ng teleportation. Sa ganitong sitwasyon na hindi ka nais-nais, hindi ba dapat nilang direktang paginahin ang 10,000 Lee formation at tumakas? Hindi kalayuan ang daungan. Pagkatapos nilang makatakas, hindi na sila maglalakas loob na atakihin ito ng madali. Nababaliw na nga si Terence, ayaw niyang mawala ang lahat. Siyempre, pwede siyang makatakas pabalik sa daungan, pero ano na nga ba? Mayroon pa ring 4 na malalaking barkong pandigma at 2 barkong pangyaman na dumarating mula sa silangan, at 2 barkong pangyaman mula sa timog na humihila ng 2 malalaki at sirang barkong pandigma. Ang mga ito ay pawang kay Mike. Kung ang punong barko ay nagtatago sa daungan, paano nila masusuportahan ang 2 subfleet na ito ng walang pondo, kalakal, at mapagkukunan? Mayroong 2 sinaunang barkong pandigma sa labas, at ang 2 subfleet ay walang kakayahang lumaban bago sila maisama. At pagkatapos ay panoorin habang ang 2 kumpletong flota ay sabay na umaatake sa daungan. Kaysa mapatay ng ganito, mas mabuting subukan na lang niya. Tia Zhang, kapatid na lalaki Mike, kapag nasira na ang pananggalang na kalasag ng kalaban, lahat tayo ay aaban. Iwanan ang ating punong barko at sakupin ang punong barko ng kalaban.
Utos ni Terence habang baliw niyang kinokontrol ang pormasayon ng Starfall, ginagamit ang natitirang enerhiya upang atakehin ang kalasag. Hindi lang iyon, inutusan din niya ang punong barko ni Mike na gamitin ang sarili nito bilang sandata upang patuloy na tamaan ang mga sinaunang barkong pandigma ng kabilang partido. Ito ay isang labanan kung saan ang magkabilang panig ay magdurusa. 6,370. Sa ilalim ng gayong banggaan, bagamat hindi nabasag ang mga kalasag ng magkabilang panig, ang mga sinaunang barkong pandigma sa loob ay nasira sa isang tiyak na lawak. Posible na pareho silang mamatay at lumubog ng magkasama. Walang sino man ang gagawa ng ganoong bagay kung hindi sila baliw. Nagsisimula ng magsisi ang kapitan sa kabilang barko. Kung alam niya lang noon, hindi sana niya pinukaw ang galit na ito. Sa kasamaang palad, nasa mahirap na sitwasyon siya ngayon. Hindi niya man lang magawang paganahin ang 10,000 milyang pormasayon para makatakas. Masyadong malapit ang dalawang sinaunang barkong pandigma sa isa't isa, at ang patuloy na pagyanig ay nakaapekto sa kanyang kontrol sa pormasayon. Wala siyang kasama na isang Panginoon tulad ni Terence, at higit sa lahat, kapag pinapagana niya ang 10,000 milyang pormasayon, palaging may katulad na puwersa na nakakasagabal. Malakas na ito, at ngayon ay mas mahirap na itong paganahin. Siyempre, kagagawan din ito ni Terence. Mabilis na gumana ang 10,000 milyang pormasayon, ngunit ngayon ay nasa isang napaka-focus na estado na siya. Habang kinokontrol niya ang pormasayon ng Starfall upang umatake ng buong lakas, binigyan din niya ng pansin ang paggalaw ng 10,000 milyang pormasayon ng kalaban. Kapag napansin niya ang mga palatandaan ng pag-activate, agad niyang i-activate ang sarili niyang 10,000 milyang pormasayon. Bilang isang dalubhasa sa mga pormasayon, posible pa ring maapektuhan ang 10,000 milyang pormasayon ng kalaban sa ganoong kalapit na distansya. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama siya. Ang kalasag ni Mike ang unang gumuho dahil naubos na ang lahat ng enerhiya nito para matustusan ang hanay ng Starfall. Pagkatapos ng ilang tama, tuluyang nabasag ang kalasag. Gayunpaman, hindi tumigil ang sinaunang barkong pandigma sa pagtama sa kalasag ng kalaban habang patuloy itong tumatama dito. Sa isang iglap lamang, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa prowe ng sinaunang barkong pandigma, at mabilis na kumalat ang mga bitek. Habang nagpapatuloy ang pagbangga, ang mga bitek ay lalong lumalaki. Nagsimula nang pumasok ang magulong tubig dagat sa sinaunang barkong pandigma. Marahil ay hindi magtatagal bago lumubog ang buong sinaunang barkong pandigma sa dagat. Gayunpaman, walang sino man sa barko ni Mike ang natigilan. Nanatili silang lahat sa kanilang mga pwesto at nakatuon sa kanilang trabaho. Kahit na ang marahas na pagyanig ay naging sanhi ng kanilang maraming pagkakamali, lalo lamang silang mag-uukol ng mas maraming enerhiya upang makabawi. Nang bumagsak ang huling sinag ng Starlight, wala nang kakayahang umatake ang sinaunang barkong pandigma ni Mike. Hindi na nito maipagpatuloy ang banggaan. Dahil sa malakas na pag-agos ng tubig dagat, nagsimulang tumagilid ang sinaunang barkong pandigma at nawalan na ng kontrol. Lahat, kasama na si Mike, ay nawalan ng pag-asa. Dapat sana'y perpekto ang simulan nito, ngunit hanggat matatapos nila ang labanang ito, muling mabubuhay ang flote ni Mike. Pagkatapos ng reorganisasyon, magagawa nilang mangibabaw sa mundo. Nakakalungkot na ang 12 ranggong sinaunang barkong pandigma ay lumitaw sa panahong napakasama. Lumala pa ang sitwasyon. Kung hahayaan nilang tunawin ni Mike ang mga samsam ng digmaan sa pagkakataong ito at magkaroon ng sapat na mapagkukunan, magkakaroon ng kumpiyansa si Terence na harapin kahit ang dalawang sinaunang barkong pandigma. Gayunpaman, pinili ng kaaway na lumitaw noong malapit na silang maubusan ng bala at supply. Alam nila na ang sinaunang barkong pandigma ni Mike ay nasa dulo na ng lakas nito at nais na gumanti. Kasabay ng mahina at malinaw na tunog, muling kumislap ang mga mata ng mga taong nawawala ng pag-asa. Sa wakas ay nabasag ng huling sinag ng Starlight ang kalasag ng kalaban. Mabilis na kumalat ang bitek, at nagpatuloy ang tunog ng pagkalabog. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyang nabasag ang buong kalasag. Lahat ng tropa, salakayin. Itinaas ni Mike ang kanyang mga braso at sumigaw ng napakalakas na halos mabasag ang kanyang boses dahil sa tuwa. Sa dulo ng kalsada, may sinag ng liwanag sa dulo ng tunnel.
Agad na sinira ni na Jinmo, Mike, at Terence ang mga pader ng tulay at sumugod patungo sa sinaunang barkong pandigma. Ang tanging pag-asa nila ngayon ay ang kunin ang sinaunang barkong pandigma na ito at gamitin ang mga mapagkukunan dito upang salakayin ang barkong pandigma ng Avenger sa likuran. Hanggat sasakay sila sa sinaunang barkong pandigma, hindi makakatakas ang kabilang panig kahit gamitin pa nila ang 10,000 milyang pormasayon. Nang makitang nabali ang kalasag sa kanyang tagiliran, ang kapitan ng sinaunang barkong pandigma ay nasa bingit ng pagkasira ng pag-iisip. Ang 10,000 milyang pormasayon ni Terence ay hindi ma-activate sa huling sandali, ngunit matapos makita ang isang sinaunang barkong pandigma na malapit ng lumubog, sino ang mag-iisip na gamitin ang pormasayon para makatakas? Maaari pa nilang apakan ang malalaking barkong pandigma sa gilid at bugbugin ang mga ito, kaya bakit kailangang tumakbo ang sinaunang barkong pandigma? Bukod pa rito, maaaring mapunan muli ang pananggalang na kalasag. Walang sino man ang nag-akala na ang huling atake ng kalaban ay aabot sa limitasyon ng tibay at pagbagsak ng pananggalang na kalasag. Walang oras para mag-atubili. Sumugod na ang kalaban sa barkong pandigma. Ang tanging pagpipilian na lang ngayon ay itaboy ang kalaban. Kung hindi, baka lumapit at kumagat ang sinaunang barkong pandigma sa malayo. Kung wala ang kalasag, hindi kayang tiisin ng sinaunang barkong pandigma ang ilang atake mula sa mga kalaban na kapantay nila. Kapag nawala na ang punong barko, may dedeklara na itong hindi nakasali sa kompetisyon. Ang pag-unlad ng sitwasyon ay hindi inaasahan at kasing bilis ng kidlat. Walang oras para mag-isip ang sinuman. Ang sinaunang barkong pandigma sa ika-12 pwesto ay gusto lamang saksakin sa likod si Aotaba at pagkatapos ay gamitin ang lakas ng isa pang flota upang gustuhin at sirain ang punong barko ng kalaban. Matapos makamit ang layuning ito, atras siya at sasamantalahin ang pagkakatabla upang bumalik at bawiin ang kanyang flota. Kung siya ay suswertehin, maaari pa niyang pabagsakin ang dalawa sa malalaking barkong pandigma ng Mike na lubos na magpapataas ng kanyang lakas. Sa oras na iyon, maaari siyang bumalik upang linisin ang gulo o makipag-ugnayan sa isa pang flota. Perpekto ang plano. Gayunpaman, ang sinaunang barkong pandigma ni Mike ay pumili ng isang nakakagulat na paraan. Naglunsad ito ng isang suicide attack. Sa maikling panahon, isang sinaunang barkong pandigma ang lumubog, at ang kalasag ng isa pa ay nabasag. Ang pangunahing katawan ng barkong pandigma ay nasira rin. Bilis na bilis. Paghahanda sa pag-atake. Ngayong lumitaw na ang isang minsanang pagkakataon, ano pa ang dapat pag-alinlanganan? Ang barkong pandigma ng Avenger ay mabilis na sumugod sa gitna ng labanan ng walang pag-aalala. Kung mapabagsak niya ang sinaunang barkong pandigma na ito na walang depensa, kahit na ito ay nasira, mababaligtad niya ang sitwasyon. Kanina lang, isa pa rin siyang asong gala na may iisang punong barko na lang ang natitira. Sa susunod na sandali, maaari na siyang maging isang di matatawarang commander na may 3 flota. Hanggat kaya niyang ayusin ang nasirang sinaunang barkong pandigma, magagawa niyang malumpasan ang lahat ng balakid at sakupin ang pinakamalaking teritoryo sa pinakamaikling panahon. Malaki ang posibilidad na makuha niya ang unang pwesto sa kompetisyong ito. Hindi siya sigurado kung gaano kalaki ang magiging kalamangan ng unang pwesto, ngunit nakikita na niya ang 2 lugar para sa nabigasyon na tatawag sa kanya. Kapag nakakuha na siya ng pwesto, hindi na magiging pang-12 pwesto ang kanyang fleet. Maaaring matagalan bago makapasok sa top 2, ngunit walang duda na ang makapasok sa top 5. Sa kabilang barkong pandigma, nanguna si Terence at pinaandar ang kanyang Thunder Escape. Sa isang iglap, nakarating siya sa tulay. Ang Super Alchemy Firebomb ay agad na namuo sa kanyang palad at tumama ito sa dingding ng tulay. Ang marahas na pagsabog ay tuluyang sumire sa dingding sa harap niya, ngunit na-control niya ang saklaw ng pagsabog sa napakaliit na lugar. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga Wagmaster.